Isang 13th month pay sa mga inaabangan ng mga nagtatrabaho kada katapusan ng taon. Paano nga ba ito kinocompute at papaano ito wais na gagamitin? Bago natin sagutin yan, panoorin po muna natin ito. 13th month pay. Isa sa mga benepisyong natatanggap ng mga nagtatrabaho kada katapusan ng taon. Isa sa mga pinakainaabangan at inaasahang makakadagdag sa pantustos sa mga gastusin. Ngunit paano nga ba nakocompute ang 13th month pay? At ano ang tamang diskarte upang ito ay ating wais na magamit? Yan ang ating aalamin kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza. Dito lang sa Ikonsulta Mo. At every Thursday morning nga po kasama natin ang ating financial advisor na si Ninang Riza Matibag Muyot. Yan. Good morning! Good morning! Good morning! Morning! Good morning, Kuya! Good morning sa ating mga kasambahay. Yan. Ninang, ano po ba ang 13th month pay? Ang 13th month pay ay binibigay sa lahat ng mga rank and file employees at saka sa ibang employees, no? Depende sa discretion at saka doon sa pag-uusapan natin mamaya. Ito ay equivalent sa basic 1-month pay ng isang empleyado. Ay binibigay ito normally December, pero may mga rules din dyan na pwedeng ibigay in advance. Pwede nating pag-usapan mamaya. So, kunwari, ang basic pay ko ay 10,500 a month. So, kahit may absent ako, kahit ba may overtime ako, hindi masasama yon. Wala kang 13th month pay. Kasi Bakit? talent ka eh. Hindi, kunwari nga. Hindi, okay. Tama ka dyan. Okay, Ninang ganito Riza. yun. Pa-regular employee ako. Okay, ang ganito yan. Una, alamin muna natin saan ka nagtatrabaho. Okay. Sa private ba o sa government. Okay. Magkaiba kasi ang rules na nag-govern sa mga pribadong sektor at magkaiba din sa gobyerno. Okay, sa computation na lang, pagka ang sa private, hindi kasama ang mga leave mo without pay. So, ang ibig sabihin, i-compute natin yung salary mo from January up to December or kung kailan ka nagtrabaho. So, yung gross basic pay mo, i-add up lahat yan. Yan, nakikita po natin sa screen. So, for example, sa January, 10,000 naman ang sweldo mo. Ngayon, nung May, nag-absent ka, wala ka ng leave, 9,000 na yung sweldo mo. Tapos August, ganun din. November, nag-leave ka. I-add po lahat yan. I-divide mo yan by 12. Ang magiging 13th month pay mo po ay 9,533.33. So, base lang yan dun sa iyong basic pay na talagang pumasok ka. So, maapektuhan din. Maapektuhan ang 13th month pay mo. Now, tungkol naman dun sa mga nasa gobyerno, ang kagandahan sa kanila, basta po naka-4 na buwan na kayo ng pasok sa gobyerno, bibigyan kayo ng basic ninyo na 1 month. At plus, meron pa po silang cash gift na 5,000 pesos. Ito po ay under, doon po sa RA 6686 na inamen po ng RA 8441. At kung gusto nyo malaman yung guidelines, makikita po natin to sa DBM Circular, Budget Circular, noong pong April 2010. Nandun po lahat kung sino yung makasama, lahat ng rules and regulation pagdating sa gobyerno. Iba pa yan sa bonus. Iba pa. Yun na ang bonus ng gobyerno. Ngayon, yung mga ibang bonus na sinasabi ng mga ibang government offices, depende na po yan sa ang ahensya ng gobyerno because we have iba't ibang branches ng government eh. Iba yung national government, iba yung legislative, iba yung judiciary. Now, sa akin pong karanasan bilang naging empleyado rin ng gobyerno, depende kung merong savings. Yun yung additional pang bonus on top of the 13th month pay at saka 5,000 cash bonus. So yung 13th month pay pala, ang tawag sa government under the law ay Christmas bonus. Yung 13th month pay ay tinatawag lang ng mga nasa private sector. Ayun, so... Yung 13-month pay po ba ay taxable? Merong portion na taxable. Under the law po ngayon, 30,000 lang po ang walang tax. So kung ang sweldo mo, for example, ang 13th month mong marireceive ay 40,000, therefore, ang hindi taxable yung 30,000. Yung 10,000 ay magiging taxable under do sa regular tax rate natin for compensation. Pero ganito po, ang kagandahan na balita ngayon ay nag-usog po ang Kongreso
ng batas na gagawin na po nating 82,000. Pero hindi pa po yan ngayon may implement. Pero mukhang pinayagan na po ito, pinasa na po ng Congress. Actually, pinasa ng Congress ay 75,000. Pero sinabi ng NEDA at saka pumayag din naman ng BIR na ang 30,000 daw noon, ang katumbas ngayon ay 82,000. So mukhang papayag sila, pati yung Senado, na ang magiging exempt po sa tax ng 13th month pay ay aabot sa 82,000. Pero ang mabibinipisyohan lang nito ay yung malalaki ang sweldo. Kasi kung ang sweldo mo ay mas mababa sa 82,000, tax-free ka pa rin. Oo, ganun ang mangyari. Ninang, ano po ba ang smart ways para sa paggamit nitong ating mga 13th month pay? Lalo na ngayong holiday season, mahilig ang ating mga kababayan na mag-shopping, di ba? Sa Karina, binibigay yun kadalasan malapit ng Pasko. O Okay. baka Correct. magamit ng Magastos nila saan-saan agad. na lang. Okay, Oo. bago ko sagutin yung kay Rina, sabihin ko muna yung panahon ng pagbibigay nito, no? Oo. Magkaiba rin sila. Sa mga private, ang nasa batas po natin ay dapat siyang ibigay before December 24. Pwede siyang ibigay ng buo, 1 month, basta before December 24. Pwede rin pong gawin ng mga kumpanya na ibigay siya in advance, say, kahit po sa June or yung mid, especially po dun sa mga school, dapat before magpasukan. Pero yon ay discretion on the part of the private employer. Now, ito naman pong sa gobyerno, iba naman ang rules natin. Yung sa government, yung kalahati po, pwede na nilang matanggap. Wag lang nilang ibibigay before May 1. Pwede nilang ibigay yan after May 1, yung kalahati. Yun naman pong kalahati ay dapat nilang ibigay after November 15. Okay. At sa kanila nga, meron pa silang additional on top of the 1 month basic pay na 5,000 cash gift. Yun ang sa government. Oo. Ayan. Now, yung tanong naman ni Rina na saan ba natin to gagastusin? Smart ways to spend it. Madaling magsabi na i-save na natin. Siyempre, ang una kong sasabihin, itabi natin yan, gawin nating savings. Pero dahil po sa makikita Holiday natin na season. season ngayon ng Pasko, maraming gastos, maraming pangregalo. Bayaran. Talagang palagay ko, marami po sa atin ang talagang Gagastusin magagastos lang. natin yan. Ang sa akin na lang maipapayo dyan ay siguro, yung pong mga panregalo natin saka extra gastusin, i-confine na lang natin dun sa amount nung natanggap natin para huwag na lang tayo mangutang. Yes. Parang masaya na tayo doon sa, sige, i-treat natin yung sarili natin ngayong Pasko, gamitin natin siya, pero sana po ay huwag nang sumobra doon. Like what you're saying, Ninang, yung 13-month natin, kasi pwedeng magamit ng ating mga kababayan as savings lang eh. Pero nagkakataon na nawawaldas rin because of food, buying of food and buying of gift. Kasi pwedeng maging savings lang to keep it para, di ba? Maipon future, in the diba? future. Yeah. No? Alam mo yung talagang mga may kultura ng pag-iipon, yung mga nagsisave talaga, kahit hindi 13th month, kahit yung basic salary nila, sinesave talaga eh. Pero yung mga talagang kapos, wala tayong magawa eh. Talagang gagastusin nila yon dahil alam mo naman yung mga Pilipino, di ba? Shopping. Hindi lang yung shopping eh. Ang ginagastos sa nila yung mga pabinyag, normally mga pakasal, yung lahat ng fiesta and everything. So, yon. At next Thursday naman po ang maging topic natin with our financial advisor, no? Itong overspending this holiday season. Syempre, makakasama pa rin natin ang ating very beautiful na si Ninang Riza Matibag-Guyot, ang ating financial advisor. Every Thursday po yan. Thank you so much, Ninang. Okay.